Good morning guys. Magre-react na naman tayo guys sa medyo matagal na siguro nung mga New Year to. May lumalabas na post na anonymous ang nagpost sa mga page yata yung groups na sinabi niya hindi ka OFW kung hindi ka parang nagagalaw ng amo mo, parang ganon, o di ka nabebembang. Parang ganon ang niya, yung pagka-post. So magre-react tayo guys. Para sa akin, meron talagang nangyayaring ganyan, pero hindi naman lahat. Gawin na lang natin to sa buong mundo, lahat ng OFW sa buong mundo ha. Mostly karamihan sa mga nagaganyan na siguro dito sa Mid East, meron rin siguro sa Asia, sa America, Europe, Africa, meron rin yata tayong mga OFW sa Africa. So sa 12 years ko na bilang OFW guys, talagang merong ganyan. Meron. Na ng amo. Huwag na tayong magmalinis na 100% walang ganon. Meron talaga, pero hindi naman lahat. May mga matitino namang amo na hindi nila ginagalaw yung OFW, o may mga OFW yung matitino na talagang ayaw nila ng ganon. So hindi na natin hawak ang bawat OFW. Meron sa mga kwento-kwento, siyempre sa 12 years ko na marami na rin akong na narinig o nakipagkwentuhan sa akin. Yung iba mga matatanda na, nag for good na. So talagang totoo yan. Ano pa mga sample natin na ginagalaw ng amo yung isang OFW, di ba? Yung nabalita nga na ginaasa tapos nanalo siya sa kaso, 3 milyon, di ba? Ang binayad nung amo, natalo siya sa kaso. So nangyayari talaga yon. Yung iba naman kasi hindi na nagkaso, nagkuha na lang, yung pinabayaan na lang, di ba? Marami akong naririnig na ganyan. Yung iba kung hindi yung among lalaki, yung iba yung mga kapatid, yung iba naman mga anak. Pag ang anak kasi nagbinata na, may na yan, nakakaramdam na yan ng libog. So minsan napapagdiskitahan yung mga OFW nating babae. Karamihan babae, meron rin lalaki. Meron akong minsan na lalaking driver, halimbawa yung amo niya pala si Lahis, napagtripan yung among o manehong driver, o si Lahis, alam niyo na yon kung anong gagawin sa lalaki sa lalaki. Meron naman na matandang amo, inaano yung siguro dahil matanda na siya, pinagdidiskitahan na lang yung mga OFW yung kasambahay, di ba? Katulong na iyan, aalokin ng pera, di ba? Para masatisfied lang yung niya. Marami niyan guys. Meron naman yung anak nagluluulo sa harapan ng katulong, ano pa ba yon? Basta maraming kwento yan na nasi-share sa atin. Talagang nangyayari yan. Hindi lang naman siguro sa Mid East, sa Asia, o kahit siguro sa ibang bansa, America, Europe, nangyayari yan. 'Di ba? Dahil nga ang tao, likas na nga ang tao na highest form of animal tayo eh. May time talaga na yung tao nagiging animalistic kapag dinadatnan siya ng ganon. Yung iba special din na natin yon, may tama sa pagka normal niya, siguro maunawaan natin yon, di ba? Pero yung normal ganon, ano pa ba, minsan nga babae rin, babaeng amo, mga balo, minsan inaakit yung mga nila, maneho, meron yan. Saan ba yon? Sa Pinas, kasi nag family driver rin ako sa Pinas. May mga tropa rin akong family driver. Inaakit nila yung driver nung babaeng amo. Guwapo kasi yon, yung mga tropa kong driver, inaakit. So hindi lang nangyayari yan sa ibang bansa, sa lahat ng mundo
nangyayari yan. Kaya yung sinabi nung anonymous na yon, hindi ka OFW kung hindi ka nabebembang nung amo mo. Hindi naman lahat, para sa akin may matino pa rin na takot rin na amo. Yung iba kasi, yung OFW na rin nagbibigay ng nagbibigay na rin ng motibo, kaya sila inaano nung mga amo nila. Siguro nangangailangan ng pera. May nakwento pa nga sa akin nun, dalawang kasambay pinag-aagawan nila yung gwapong amo nila, 'di ba? Parang meron silang monthly, 'di ba? Dahil na nga sa suporta financial na kailangan nila ipadala sa tuition ng kanilang mga anak. Kaya ang hirap rin talaga na may responsibilidad ka, wala kang ibang pagkakakitaan kung nasa loob ka lang ng bahay. Kaya minsan inaakit yung mga amo. Kaya ang hirap. Kaya nga lalong na yung mga nasa bahay, wala silang ibang other income. Doon lang sila. Minsan di pa nga pinapalabas. Hindi man lang sila makapag part-time sa labas. Bawal. So nangyayari yan, guys. Hindi naman ako kasi yung once na may nag-post, maniniwala agad ako doon. Ako kasi hindi lahat, meron. Kasi dahil nga sa tumatanda tayo, nalalaman natin yung mga nangyayari, 'di ba? Yun lang, guys, masasabi ko. Mga ka-OFW, ingat na lang. Kasi desisyon nyo lang yan kasi, guys. Hindi na natin yan hawak ang bawat utak nyo. Yun lang, bye-bye.